Global Ambassador Awardee, 2015 runner-up for the highest income earner, international speaker, and a great leader and inspiration to all. Our speaker for today is a Global Marketing Director, Chudusho Igot Jr. The screen is yours, JMD. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Oh, congratulations. Nandito na naman tayo sa workshop natin because last week wala tayong mindset workshop because meron tayong cut off, no? Nagka-cut off tayo ngayon. Nata-timing na naman na meron tayong it's voting time, no? Para sa bansa natin. Pero sayang naman, meron namang bumubuto sa hapon, meron namang bumubuto sa umaga. So kailangan natin mag-workshop, no? So we are 38. Wow, 38 lang tayo. No, sabihin mo sa sarili mo, you are blessed today, no? You are blessed today, no? Sabihin mo, you're blessed today. I'm blessed today. So, yun ang ano natin, no, nandito. Share nyo, mga ano nyo, mga sa mga kaibigan nyo para dadami tayo kasi sayang naman yung ano natin, no? Although huwag kayong magsawa na pag wala talagang tumatanggap ng ano natin ng appointment, no, to speak, so talagang ako yung magsasalita, no? Thanks to Ma'am Wendell na ginawan ako ng slides na pinalive, no? Pinalive na slides. So, thank you so much. And of course, talagang thanks to Rachel, no? Palakpakan natin si Rachel. Yung secretary ko na magaling, of course. Talagang walang ibang walang ibang tatanggap ng task na mag-host. Pero next time siguro marami nang marunong mag-host. So thank you, Ma'am Rachel. Ang galing-galing na ni Rachel, di ba? So, pero wag naman palagi si Ma'am Rachel kasi para matuto din yung iba. Di ba, Ma'am Rachel? Yan, tawa yan si Ma'am Rachel para may kapalit siya. No? At magbukas kayo ng mga ano nyo. Kunti lang naman tayo. Ayaw nyo pang magbukas. No? Bukas kayo para at least maano kayo, makita namin kayo, makita namin yung mga reaction nyo kung nakikinig ba kayo or nakita natin yung itsura nyo, kung excited pa ba kayo. Ayan, katulad ni Mitch, nakita ko ang ganda-ganda, no? Ang payat-payat, no? So talagang ano, dami dyan. Hindi ayaw magpakita yung iba. No? So, yan. Sinong nakaboto na ngayon? Sinong nakaboto na? No? Bigyan natin ng masigabong palakpakan yung nakaboto na, nakapunta na ng precinct nila. No? Meron na ba? Oh, wala pa yatang nakaboto. So mamaya, daan na si Sinaida Purol. No? Daan na marami later pa, sabi ni Mitch kasi alam ko kung saan ka Mitch, no? Nandyan ka sa lungga mo. Ako wala pa si Elvis. Siyempre nakakadiha sa kuan, no? Kaso lang kami kanina magboto sana yung mga bata. Pero nawawala na yung pangalan nila. No, delikado talaga. Iba na yung pangalan nila. Napako sa precinct, nasa linya si Luigi. Ingat Ma'am Luigi, no? Sino kayang taga Cotabato dito? Ang gulo-gulo talaga sa Cotabato na ano. So, ngayon, of course, siguro excited kayo kasi 'di ba nakikita niyo yung ano natin, yung title ng topic natin. Pero before that, dito muna tayo sa ano muna tayo self-check-in muna tayo, no? Self-check-in muna tayo. Sino bang magse-share ng slide? Ano yung ano self-check-in? Kailangan pag makinig ka dito, ano lang ito, 30 minutes lang ito, 20 to 30 minutes lang ito, no? Sana ano kayo, makinig kayo na maayos, no? Kung nasa pila man kayo ng ano, basta mag-ano, wag ka lang ano, makinig ka lang kasi baka may masabi ako na maka-change ng buhay mo, baka may masabi ako na ma-excite ka, baka may masabi ako na ma-inspire ka, no? Dahil na rinig mo yung mga sinasabi ko, no? Hindi ko naman alam kung saan kita ma-inspire, pero
baka pag nakinig ka, meron kang maraming matutunan dito. So, kailangan intact yung sarili, kailangan makinig, kailangan wag munang mag-scroll sa cellphone, wag munang makinig muna for 20 to 30 minutes para maano natin, mas kuha natin kasi sayang naman, sana matapos tayo ng 11 o'clock, tapos na tayo, tsaka makapag-umpisa na tayo sa mga trabaho natin, no? Alam nyo ba na nandito lang ako sa bahay kasi na-slide ako, no? Natapilok yung paa ko so namaga. So, buti na lang may online, no? At talagang excited ako magturo sa inyo. Kasi alam ko na pag nagturo ako sa inyo, nai-excite naman kayo, di ba? Nai-excite ba kayo? Saan kayo na-excite? Sa topic ko o sa libro ko? Of course, no? Nandito na yung libro. Pakita ko muna bago ko, baka makalimutan ko ito. Ayan, no? Bakit hindi makita? Yan. Mas mayaman. No? Bakit mas mayaman ang tricycle driver sa'yo? Ngayon, author na. Di ba? No? At of course, kailangan. Alam nyo kung anong kagandahan ng book na to? Itong libro na to, plug ko muna ha. Itong libro na to, this is a dream. Di ba? Dream talaga ito, na matagal ko ng dream na legacy ito na makasulat ako ng libro. Despite sa wala akong natapos, pero somebody nag-help sa akin na magsulat ng libro. Of course, Coach Russ and GMD Eva, no? Na talagang dream ko natutupad dahil tinuruan nila ako. And of course, di ba? Siyempre, apply nyo naman ako. Yung dream ng apply nyo, para din yun sa mga downline. So, kasi dream ko ito, or ano ko talaga ito, parang tawag nito, parang legacy ko ito, sure ako na susuporta kayo. Totoo ba yon? Susuporta ba kayo sa akin? Sinong susuporta sa akin? Parang wala kayong imik. Sinong susuporta? Bibili kami, yan, dami bibili. Yes, susuporta. Of course, susuporta kayo. Pero alam nyo, isa ito sa pinakamagandang libro talaga, no, na nabasa ko. Kahit ako palagi ko itong binabasa kasi nung nagsulat kami, kailangan babasahin ito para walang mistake talaga. Basa, 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 basa. Pero nakita ko talaga ang future ng book nito. Makatulong ito sa mga distributor, lalo na yung mga distributor na pawindang-windang sila sa business, yung pa on and off sila. Makatulong ito at pinakamagandang prospecting tools ito na libro. Kasi hindi lang ito sa normal na buhay. Of course, I'm talking about network marketing, pero hindi lang ito sa network marketing, sa buhay ng mga tao na ma-experience nila, makatulong ito, no? I hope yung mga leaders, yung mga elite na leaders, talagang bibili sila ng marami nito. Yung mga Jabi, kailangan kang bibili ng marami, Jabi, ha? Para sa downlines mo. Pilitin mo talaga na mga downlines mo makabasa nito. I'm sure ma-excite sila at ito yung makaumpisa, no, ng ignition nila, ma-ignite sila ulit, na ma-inspire sila because of this book, no? Sobrang ganda ng libro na to. Talagang iiyak ka, tatawa ka, at ang dami mong matutunan kasi hindi lang to story, no? Hindi lang to story, no? Merong learning dito, merong lesson dito na makatulong sa atin sa pag-build. Parang Bible ito sa network marketing na libro, no? So, sobrang ganda ng book na to, and thanks God talaga na thanks God talaga na talagang ito na, lumabas na ito, no? Na talagang si May siguro natapos na itong basahin. Tsaka ang sarap niyang basahin, no? Ganyan lang, ang sarap niyang basahin talaga. Yehey, no? So plug lang 'yon. Kailangan lahat na distributor may libro, at kung makakaya sila na meron silang spare para sa mga pang-prospecting nila, mas maganda. Pero sana naman lahat ng mga distributor ko all over the world, all over Philippines, no?
I have more than 100,000 distributors. Sana makabasa sila, mabubuhay talaga sila. No, so, yun. Ngayon, balik tayo dito sa ano. Dami ng o-order, daming o-order. Yes, it's 350 pesos lang, no, yung book. Ngayon, yeah, free shipping na yung book natin. Okay, ngayon, yung ano natin, yung pag-usapan natin ngayon, no? First, self-check-in, of course. Check-in muna tayo na makikita natin yung self natin. Makikita natin na nandito tayo, intact tayo, and we are so blessed, no? And happy talaga na pinrovide tayo ni Lord, no? Nag-provide si Lord sa atin ng pagkakataon na makinig at meron pa tayong mataas pa yung time natin na na gagawin yung opportunity na binigay sa atin. No? So alam ko excited na kayo, masaya na rin kayo. So, meron lang akong mga check-in question sa inyo. So, are you ready? Ready na ba kayo? No? Intact na ba kayo? Ayos na yung utak? I-ano muna yung mga ano niyo, mga iniisip. Huwag munang mag-scroll. Huwag munang makinig muna, no? Para hindi masayang yung time natin. Ma'am Carlita, no? Ilang kaya ang ipadala ko dito ni Ma'am Carlita sa siguro 500 copies kay Ma'am Carlita sa Dubai. Okay. So, merong dito. Next slide, no? Meron akong check-in question. Araw-araw ba akong bumoboto sa resulta sa pamamagitan ng aksyon o puro pangako lang ang ginagawa ko sa sarili ko? Umpisa na, no? Araw-araw ba akong Recording bumoboto? in progress. Okay, ask yourself, no? Ask yourself, araw-araw ba akong bumoboto sa resulta sa pamamagitan ng aksyon o puro pangako lang ang ginagawa ko sa sarili ko? Aray! Mga check-in question 'yan. Kayo ang magsagot niyan. Kayo kayo ang makasabi talaga na kung ano man yung ginagawa ninyo. Okay? So, ito pa another check-in question, no? Kapag tinitingnan ang schedule at habit ko ngayong linggo, may ebidensya ba na gusto ko talagang maging GMD? O, pag tinitingnan mo yung schedule mo or yung weekly plan mo, meron kayang ebidensya o baka walang laman yan? Meron kayang ebidensya na mag-GMD ka? Di ba? Meron kayang evidence yan? So, ask yourself, kasi importante yan, no? Maninood ka man, sir. Of course, kasi hindi lang basta-basta na diyan ka lang, sabi mo nag-lifestyles ka, sabi mo gusto kang yumaman, pero pagtingin sa schedule mo, wala naman palang laman yung schedule mo eh. No? So ano pa ang makikita natin? Check-in question. Saan ka mas madalas binuboto ang sarili ko? No? Saan ko mas madalas binuboto ang sarili ko? Sa comfort zone o sa mga desisyong magdadala ng resulta sa lifestyles business ko? Yan ang mga talagang mga question talaga dito. Saan mo ba madalas madalas binuboto ang sarili mo, no? No, we are talking about voting because ngayon, halalan nga ngayon, no? Saan mo pa mas madalas binuboto ang sarili ko? Sa comfort zone o sa mga desisyong magdadala ng resulta sa lifestyles business ko? Ikaw ang sasagot niyan, no? Para ma-aware ka lang, para malaman mo kung ano yung nangyayari sa iyo, bakit ka ganyan, di ba? Bakit ka ganyan? So ngayon, ang topic talaga natin ngayon, boto mo, buhay mo. Di ba? Ang boto mo, buhay mo. Hindi lang yan sa ginagawa natin ngayon na nagbo-vote ka. Pero itong topic na to, I'm talking about our business, the important thing is yung boto mo, buhay mo. Piliin ang negosyo.
piliin ang pangarap. Di ba? Piliin natin, magninegosyo tayo. Piliin natin yung mga pangarap natin. Alam mo, ang daming mga tao na bumuboto ngayon. Sa Cotabato City nga, nag-aaway, no? Nagigiran na sila doon. Nag-aaway sila. Gusto talaga nilang bumoto. Gusto talaga nilang pumili. Pero ang question naman dyan, saan ba yung boto mo? Ano ba yung purpose ng boto mo? Sa negosyo naman natin, ano yung pinipili mo? Di ba? Why are you voting today? Bakit ka bumuboto ngayon? Why does your vote matter? Di ba? Bakit ka bumuboto ngayon? Bakit ka gumigising na maaga or namimili ka? Di ba? Why does your vote matter? Today, millions are casting their votes, 'di ba? Sa Pilipinas. Bakit kaya? Because a vote is not just a piece of paper, 'di ba? Ano pala ito? It's a declaration. Okay, tingnan natin ha kasi maraming point na makukuha natin dito. It's a declaration, 'di ba? It's the declaration. Ano yung declaration doon? No? Number one, I want change. Di ba? Gusto natin ganon? Sa normal na voting talaga, gusto natin magbago yung lugar, magbago yung bansa, no? I want change. Pero if you ask yourself, di ba? Saan ka ba bumubuto? Gusto mo bang ma-change yung sarili mo? Gusto pa bang may change sa ginagawa mo? Di ba? Ask yourself, meron bang na-change dyan sa ginagawa mo? Mhm. Parang nawawala, no? Gusto mo bang merong pagbabago sa ginagawa mo? Sabi nga dyan, change is very important. Sa'yo, importante ba yung change sa'yo, sa sarili mo? So, why are you voting today? Diba? Gusto mo bang mabago? Pangalawa na makita natin, I want a better future. Di ba gusto natin yan? Sa business, gusto ba natin better future? Yes, of course. Even sa halalan, gusto natin magandang future. Pero hindi naman natin sila control. The only thing that we can control is only ourselves. Diba? It's only ourselves. Gusto natin, I want a better future. And of course, no, number three, I want my voice to be heard. Di ba? Gusto natin yan. Ikaw kaya, sa tingin mo, di ba? Bakit yung vote mo nagmamatter yan? Bakit kailangan yan? Bakit, hindi lang yan a piece of paper. Di ba? Merong meaning yan. Change, better future, and to be heard. No? Sa business, ganun tayo. Gusto natin ma-change. Parang walang nangyayari. Ilang taon ka na sa lifestyles. Bakit parang walang nangyayari? Ilang taon ka na sa lifestyles. Bakit wala ka pang nakikita na future dyan? Yes, nagbi-build ka ng business. Yes, may organization ka, nawawala. Yes, meron kang ano, no? Ano ba ang kailangan talaga natin, no? So, tuloy tayo. Did you know? Did you know? Merong ano dito, no? Did you know? Every single day, you cast a vote not with a ballot, but with your decision. 'Di ba? With your decisions. Did you know that? Every single day in our life, every single day in our business, no? In our business, we are doing business here, no? So, hindi lang yan sa balota. Every day, no? Yung decision mo ang nagmamatter diyan. It's your decision. Sometimes kasi ayaw mong lumabas. Sometimes kasi tinatamad ka. Sometimes parang na-challenge ka. Sometimes nadi-discourage ka. And once your decision,
na hindi mo makayanan yung mga circumstances na dumating sa iyo, then meron mga mangyayari dyan sa pag-build mo ng business. That is talagang yan, no? Importante talagang maintindihan natin yan. Our decision, no, can see our future, no? Yung decision natin. So, merong question dito. What kind of future are you voting for each day? Diba? What kind of future are you voting for each day? Kasi every day, our decision matters. No? What kind of future are you voting for each day? Every day, nagde-decide tayo. Every day, meron tayong ginagawa. Di ba? What kind of future are you voting for each day? Ikaw yung magsasagot niyan. Kasi pag hindi mo yan masasagot, no, baka malilito ka. At makita mo na ang tanda mo na, tumanda ka na, or matagal ka na dito, walang nangyayari sa'yo. 'Di ba? Walang nangyayari sa'yo. Bakit kaya? 'Di ba? Itong question na to, kung mamimili ka, no? What kind of future are you voting for each day? Parang sometimes malilito ka, pero tingnan mo ito. Sometimes natitempt tayo sa mga problems na may experience natin. That's why nawawala yung drive, nawawala yung motivation, nawawala yung diskarte sa business kasi no, hindi natin naiintindihan itong mga nangyayari sa atin. Ba? Tingnan natin, no? Sabi dito, tingnan mo, meron tayong comparison. Scrolling on social media, 'di ba? Scrolling on social media, 'di ba makakasira 'yan? Yes, meron naman pero sometimes masisira 'yan. What if scrolling of social media, gagawin mong setting appointment, no? Or makipag-usap ka ng 3 to 5 people a day. O, di ba? Sometimes the social media, no? Maganda naman yung social media, pero sometimes nasisira yung diskarte natin dyan sa social media. Alam mo, eto sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, kayo magalit dito. Ang daming gustong mag-content creator. Yes, wala namang problema yung maging content creator. Okay yon, content creator nga ako, di ba? Yung mga leaders. Pero, huwag kang mag-expect na ma-monetize ka. Hinahabol mo yung monetization. Kasi, baka ma-disappoint ka lang. Diba? Baka ma-disappoint ka lang sa monetization. Huwag kang maghabol dyan sa monetization. Ang habulin mo, na makita ka, ang instruction lang naman dyan sa social media, na makita ka, yung credibility mo, yung business mo, di ba? Makikita ka na, nandyan yung presence mo, active ka, legit ka, totoo ka, hindi ka scammer, yun lang. Pero sometimes, ang nakasira sa atin, nagsusocial media tayo, because we are thinking nakikita tayo doon sa social media para ma-monetize. No? Alam nyo, distraction yan kung hindi nyo maintindihan yung ginagawa nyo. Kasi one day, ma-monetize talaga kayo dyan. Ma-monetize lang kayo. Pero wag nyong i-focus yon kasi baka ma-disappoint lang kayo. I hope you are getting me. No? Sana naintindihan nyo ako. Yung mga yes, pwede tayong pwede naman tayong sa social media, maglagay diyan, kung ano-anong gagawin natin. But do not expect to monetize kasi hahabulin mo yung mga mo, hahabulin mo yung ang tagal-tagal ko na social media eh. 'Di ba? Hahabulin mo yung or baka madidistract ka lang diyan. So, scrolling on social media, what if gagawin mong setting appointment or talk 3 to 5 people a day. Ano pang mga natin? Watching K-drama, 'di ba? Netflix, no?
playing online games. Oh, yan yung mga ano natin. Instead of doing that, what if mag-attend ka ng mga training? Like ngayon, nandito kayo, di ba? Thanks to Ma'am Luigi. Si Ma'am Luigi, nandito ngayon. Tingnan mo, konti lang tayo, 56. Attend training, workshops, no? Mag-listen tayo ng audiobooks or magbabasa ka ng libro ni Jun Igot. Oh, magbabasa ka ng libro. Ulit-ulitin mo ito hanggang maintindihan mo, no? Balik-balikan mo ito mga 100 times na balik-balikan mo ito. Jun Igot ka na rin, no? Pag binabalik-balikan mo ito. Yan ang makasisira sa atin. Ano pa? Complaining, no? Problems. Instead of complaining, instead of talking about problems, how about finding solution of that problem? Finding solution of your complaints. Kung ano yung kino-complain mo, find ka ng solution. No? Sabi ko nga sa kina-counsel ko, one day, pag yung utak mo maging katulad na sa amin, hindi ka na ganyan yung mga sinasabi mo. Diba? Hindi na ganyan yung mga sinasabi mo. Kasi you are always finding solution for your problem. Because problem always arise. Nandyan lang yan. No? Talagang nandyan lang yung problem. Sabi ni John Mark, EQ. Nandyan lang yung problema. Hindi yan mawawala. Di ba? Our task, our work, our duty is finding solution. No? Finding solution talaga. Hanap ng solution. What if, ang tanong mo na ngayon, ito yung problem ko. Ito yung solusyon na nakita ko. Tama ba ito? Believe ako pag ganyan talaga. Ibig sabihin, nag-isip. Di ba? Pero pag ang ino-offer lang sa'yo, problem. Ganito yung mga downline ko. Anong gagawin ko sa kanila? Oh, ibig sabihin, nasa ano ka pa lang. Pag sa average ka, nasa 1 and 2 ka pa lang. Kung 1 to 10, nasa 1 and 2 ka pa lang na klase na distributor. Di ba? Pero pag tinatry mo na yung sarili mo na mag-solve ng problem na na-experience mo everyday at nasasanay ka dyan, you will become rich. Kasi rich people or the millionaires or the billionaires, they love problem solving. Diba? They love problem solving. Hi, Ma'am Myrna. Thank you so much. Nandito po kayo. No? Ano pa? Buying unnecessary things. Spending too much. Oh, ako talaga. Ako, spending too much. Diba? Tingnan mo, nagkautang-utang. Nagkautang-utang. Yung mga distributor, they buying unnecessary things, spending so much, or nagde-decide sila ng mali. Yung decision nila mali. Diba? Nagde-decide sila na ano, like for example, no? Yung ano mo, yung puhunan mo, nakain mo na. Yung pang-rolling mo na product, nakain mo na. O, imaginein mo yon, nakain mo na yon. Anong mangyayari pag nakain mo na yung puhunan mo? No? So, wala na. No? Nawawala na yung ano mo, yung routine mo. Now, ngayon, nagraran. Nagraran ka ng goal. Nagraran ka ng promotion mo. Eh, kulang yung pera mo. Diba? So, nangungutang ka ngayon. Hindi mo na-calculate, no? Na yung pera na yon may tubo. Yung inutang mo may tubo. Ang daming namamatay na distributor nangungutang na may tubo na hindi nila na-calculate. Okay lang sana yon pag meron silang na-calculate nila yon, nabayaran nila yon, no? Pero hindi nila nagawa. So instead of buying unnecessary things or spending too much, how about ganitong gawin natin, no? Magsi-save tayo, saving money. 'Di ba? Si-save natin, no? We are asset builders, no? Kini-claim natin na asset builders tayo. Pero ano ba ang asset mo? Hmm. Ano ba ang asset mo? Baka wala kang asset. Baka wala kang nakita. Baka ang nakita mo puro utang. So, refresh muna tayo. Mag-refresh tayo. Tingnan natin, anong nangyari?
'Di ba? Baka nag-scrolling lang ako sa social media, hindi ako nakipag-usap ng mga tao. Baka marami akong oras watching drama or computer or nagchichismis ka instead of attending functions. Tingnan mo, konti lang tayo, 'di ba? O siguro okay naman kasi baka nagbubuto nga yung iba. Pero may mga ano naman siguro sila, cellphone. Sayang naman, 'di ba? Or complaining problems, baka na ano ka diyan, nagko-complain ka, hindi ka naghahanap ng solusyon. Look at those people na always complain. They always complaining their problems. Look at those people. Yun yung mga tao na walang pera. Di ba? Buying unnecessary things, no, instead of saving money or no investing money. Saan nila i-invest yung money nila, no? Ito yung story ko nung nag-start ako ng business, 'di ba? Nung nag-start ako ng business, yumaman ako, 'di ba? Pero tingnan mo, when I started the business, ang hirap ng buhay. Tingnan mo yung hitsura ko. After my GMD, nagpa-picture ako, naka-Amerikana ako. Alam mo ba kung magkano lang yung Amerikana ko? 350 yan, up and down na yan. Saan ko binili yan? Ukay-ukay. Pero tingnan mo itsura. 'Di ba? So, kahit na GMD ka or kahit na mataas yung rank mo, pero hindi mo naranasan yung parang ano, yung ano ng buhay, yung parang masaganang buhay. Ang itsura mo ganyan. Mukhang walang pera. Pero dahil natuto ako, dahil tinuruan ako, dahil merong naintindihan ko yung buhay, at I love solving problems. I talk to people, 'di ba? I talk to people. Talagang tinatrabaho ko talaga yung sarili ko para maging successful ako. Nung dumami na yung pera, ganyan na yung hitsura ko. Imagine niyo 'yan. Oh, kita niyo ba yung parang kamukha pa rin, no? Pero mas makinis. Mm. Imaginein mo 'yon. Kung hindi ako nag namili, kung hindi ako namili ng buhay, tricycle driver lang ako, or ganito lang ako, always complaining, always akong parang nanonood ng TV, always akong sumasama sa mga kaibigan ko, baka iba yung ano ko, iba yung mapuntahan ko. Kasi ang daming distributor diyan na yung buhay nila nandyan pa rin sa normal na buhay nila. Ang dami talaga. Hindi nila na, oh, thank you Ma'am Grace, pogi na talaga. Hindi nila nakita 'yon. Akala nila taga lifestyles na sila, 'di ba? Yes, iba na talagang itsura pag may pera. At akala nila taga lifestyle sila, makinig kayo kasi kailangan talaga ito pakinggan nyo ito. Akala nila, 'di ba taga lifestyle sila, pero yung ano nila, yung ginagawa nila, yung mindset nila, nang doon pa rin sa victim mentality. Diba? Complain, parang marami silang excuses sa buhay. Marami silang excuses sa buhay. Buti na lang talaga, nag-sign up ako. Buti na lang nakaintindi ako ng leveraging. Buti na lang nakinig ako at talagang natuto ako paano ko gagawin yung business. No? Simple lang naman yung business, di ba? Ah, training, fieldwork. Training, fieldwork. Training, fieldwork. Yun ang ginagawa ko. Nung lumaki yung business ko, kasi training, fieldwork lang yung alam ko sa umpisa. Training, fieldwork. Hindi ako ma-absent ng training. Every day, nag-fieldwork din ako. So, na-apply ko yung training ko sa fieldwork. Training, fieldwork. Training, fieldwork. Eh, nung lumalaki na yung business ko, ang problem ko, itong mga tao na to. Paano itong mga tao na to? Anong gagawin ko dito? Merong mga tao na mas matalino pa sa akin. Doon na ako natuto na mag-lead sa kanila. No? First, binibigyan ko sila ng task. Clear na task. No? Klaro na task sa kanila.
binibigyan ko sila na task. At unti-unting nakikita nila yung leadership ko. No? Nag-uusap kami. So may mga task na sila. No? Ang ginagawa ko sa kanila, ito yung task mo, ito yung gagawin mo. And after nabigyan ko sila ng clear na task, no? Ganun din ang ginagawa nila. Training, fieldwork. Training, fieldwork. Ang daming nagtrabaho. No? Ang daming nagtrabaho. And of course, after that, meron na silang clear task. No? Clear task. I started, empowering my leaders. No? Remember, in network marketing, hindi mo kailangan sponsoran yung maraming tao. Hindi mo kailangan 100 na na downline. 'Di ba? Hindi mo kailangan 200 na downline. Hindi mo kailangan 'yon. 'Di ba? Ang kailangan mo lang dito yung 6 na tao na maturuan mo. Again, makinig kayo. Makinig kayo. 'Di ba? Yung mga nagpapasikat na mga distributor, ang dami nilang downline, ang dami nilang mga downlines talaga. But remember, the secret of network marketing is to find the right people na maturuan mo. At ilan yon? 6. 'Di ba? Sabi nga, 6 people is greater than 60 or 100 people. Imaginin mo yon, 6 people is greater than 60 or 100 people. Di ba? Anong ibig sabihin noon? It's a quality, not a quantity. Tingnan mo, ang daming namamatay na mga distributor or na burn out sila sa kakahanap nila ng daming downline. Malaki yung organization nila. Di ba? Lalaki yung organization. Yes, wala namang okay naman yon. But for me, it's the quality over quantity. Di ba? It's a quality. Yung mga taong nagtatrabaho, yung mga taong kaya mong turuan. Sir, sabihin, sir, yung mga downline ko matigas ang ulo. Ibig sabihin, hindi mo yan leaders. Kasi hindi sila loyal sa iyo at hindi sila nakikinig sa iyo. Ano nga hanapin mo para hindi ka ma-stress? 'Di ba? Ano nga hanapin mo sa kanila? People na magduduplicate sa iyo. Tao na magtutulong sa iyo. 'Di ba? Tao na maturuan. 'Yun ang hanapin mo. 6 people. 6 people in your organization. 'Di ba? 6 lang. 6 lang. Quality over quantity. Alam nyo ba yon? That's why, dadami ang pera, dumami yung pera ko, kasi ang dami kong tinuruan, ang dami kong na-empower na leaders. 'Di ba? Na-empower sila, ginawa nila yung ginagawa ko, tatrabaho sila. Yes, may mga mistakes silang nagawa, pero yung mga nagpapaturo, yung mga leaders, no, na bago yung buhay nila. No? Isa doon na yumaman, nasabihin ko talagang yumaman talaga, GMD Gen Provido. 'Di ba? Ang yaman-yaman, no? Kasi alam niya 'yon kung ano yung ginagawa ko. Okay? So anong gagawin mo kung narinig mo ito? 'Di ba? Huwag kang kung ano-ano lang yung mo eh. Parang pinipili mo ito, 'di ba? Bumuboto ka kasi gusto mo yung buhay mo mabago. Future mo mabago. Hindi mo naman alam kung ano yung gagawin mo. 'Di ba? Gusto mo talagang ubusin yung tao sa Pilipinas na sponsoran mo. No. Hindi. Finding the right people is very important. 6 people. Wow. Are you excited? No? Type I'm excited nga kung nandyan pa kayo. No, I'm excited. Type nyo nga para tingnan ko muna yung mga mukha nyo
okay pa ba yung mga mukha nyo, no? Kasi yung iba kasi nasi-stress sila, no? Si ano, I'm excited daw. Si Mayan, I'm excited. Si Ma'am Lucille, si Joy, I'm excited. Can you imagine that? 5 or 6 people? Imagine mo yon. Yung iba kung sino-sinong inisponsoran nila. Kung wala namang masama doon, pero alam ko mas stress ka. Alam ko marami kang challenge kasi hindi naka-mindset, no? Yung isip mo diyan sa ginagawa mo. Sana makaano kayo. Yun pala, ipa-plug ko yung ano, June Igot pa rin, no? Kung nag-YouTube kayo, ang dami kong video sa YouTube na makita nyo na yung mahaba talaga na video na makatulong din sa inyo. No? YouTube. Yung YouTube ko, makikita nyo doon, yung June Igot pa rin na ano natin, ano nyo yung gusto nyo or marami kayong matutunan, hanapin nyo ako sa YouTube. Mag-subscribe kayo doon sa YouTube. Sana mag-subscribe kayo. Itong mga downline ko, bakit hindi kayo nag-subscribe? Mag-subscribe kayo, di ba? At magfa-follow kayo, no? Sabi nga nila, yung mga kakilala nyo, hindi nyo pina-follow. Yung mga ibang tao, pina-follow nyo. Dapat yung, pina-follow nyo yung upline nyo. Okay. No, yan yung YouTube ko na makikita nyo. Ang daming video diyan. Ang dami kayong matutunan diyan, no? And of course, alam ko na makatulong 'yan sa inyo. Yung mga video na 'yan. Thank you, Ma'am Wendell, no, na pinakita mo yung ano natin. Tingnan mo yung suot ko. 'Yun ang importante doon. Now, sabi nga ni Eric Worre, no? Sabi ni Eric Worre, siguro kilala niyo ito si Eric Worre. The greatest decision you can make, no, is to become a network marketing professional. Nako, 11 o'clock na, lumampas pala ako. Diba? The greatest decision that you can make is to become a network marketing professional. It's not perfect. Diba? It's not perfect. It's just better. Sabi ni Eric Worre, the greatest decision you can make is to become a network marketing professional. Of course, it's not perfect, but it's just better compared to your work, compared to your job, compared dyan sa ginagawa mo ngayon. Di ba? Network marketing is better. Bakit? Kasi sinishape up ka dito. Tinatransform ka dito. No, binabago ka dito yung ugali mo. No ba? Better than other businesses, other job na ginagawa mo, 'di ba? Yes, of course, it's not perfect, but it's just better. That's network marketing business. So palakpakan natin yung sarili natin. Nandito tayo sa network marketing business. No? This is the best business. Kasi sinishape up tayo, inaayos tayo, no? Tinatransform tayo dito. That's network marketing, di ba? Dito mo malalaman na hindi ka pala marunong sa pera. Kasi hanggang ngayon wala kang pera. Dito mo malalaman na masama yung ugali mo, di ba? Kasi walang taong sumasali sa iyo. Oh, dito mo malaman everything na meron ka, no? Because of network marketing, no? So anong gagawin natin? Dito mo malaman na maging magaling ka. Yes, of course. Dito mo rin malalaman na magaling ka pala, 'di ba? At kaya mo palang magpaturo. So, meron tayong solusyon dito. The actionable solution. Actionable solution. Hindi lang ito, kailangan talaga natin ito. Anong kailangan dito? Number 1, vote for commitment. Diba? Bakit ganyan yung nangyari sa'yo? Kasi hindi wala kang commitment. Mag-commit ka. Diba? Na ngayong araw, hindi bukas. Mag-commit ka. Yung everyday na work, yung everyday na effort, ikaw yung magko-commit. Vote for commitment. Hindi lang yan, bumuboto ka kasi para makaboto ka lang. No. Or baka kinakamang ka. Kinakamang. Ano ba yung kinakamang? Oh, binibigyan ka ng pera, bumuto ka lang sa kanya.
But this is your business. And you need your commitment. We need your commitment na para mabuo mo yung mga pangarap mo. Ano pa? Number 2, na ano natin? Vote for skills. Di ba? Instead of doing Netflix or ano-ano pa yung ginagawa mo, chismis, attend training for skills. Magwa-watch ka ng mga videos, yung mga ano natin, yung mga nasa social media na mga videos, sana tinitingnan nyo yon at mag-like kayo doon at mag-comment din kayo doon. No, may YouTube na tayo, meron tayong TikTok, meron din tayong Facebook. Doon kayo para ma-inspire kayo. Training, skills na kailangan, prospecting, inviting, di ba? Aralin nyo yun. Yun ang dapat yung itanong sa mga upline. Di ba? Aralin ang negosyo. Kasi hindi lang sipag ang magpayaman sa'yo. Kailangan isip din. Saan manggagaling yung isip? Pag inaral mo yung business. That's why the actionable action is vote for skills. Number 3, vote for daily actions. Di ba? Vote for daily action. Kahit maliit lang yan, di ba? Isang presentation, isang follow-up, isang invite, okay na yan. Meron ka nang matutunan. What if naging 2 presentation? 2 ang follow-up, 2 yung na-invite mo. Dadami at dadami yan. Yan ang importante na solusyon. Yan ang bubutuhan mo. Diba? Instead na magmukmuk ka, instead na mag ano ka, ano pa yung mga excuse mo, vote for commitment, vote for skills, and vote for daily actions. Kasi pag ginagawa natin yan, meron at meron talagang mabago sa ginagawa natin. No? So, alam mo, sabi dito, this business is not just about selling. Di ba? Ang business na to, hindi lang ito selling. It's about transforming your identity. Our identity. Diba? Hindi lang ito benta-benta. Akala lang kasi ng iba yan eh. Yan nga hindi nila inaral ito eh. Hindi sila nagsipag dyan sa mga activity na ginagawa na hindi nila alam. Dyan sila masi-shape up. Talking to people, dyan ka masi-shape up. Nagtatrabaho ka everyday. Diyan ka gagaling. Alam ko si LV, Doc Dusil, magaling na yan pag uwi dito. Bakit? Kasi siya yung naglilid diyan sa sa Leyte. No? Nawala ako. Kayang-kaya niya. Ibig sabihin, na-transform na siya. At alam ko pag uwi iba na. 'Di ba? Kasi pag ginagawa mo 'yan, no? In transforming your identity, talagang merong ma-change, di ba? From ordinary to exceptional. No? From ordinary to exceptional. From shy leader, no? From shy to become a leader. From broke to empowered leader or empowered distributor. Di ba? Yan yung transformation. Pero tanungin mo yung self mo. Nagbebenta ka lang kasi ng intra eh. Ang question ko sa'yo, na-transform ka ba? Or naisip mo ba na this business, it's not just about selling, it's about transforming your identity? Diba? From ordinary to exceptional. Tricycle driver. Ngayon, a millionaire and a millionaire maker. Diba? From mahiyain to become a leader. No? Ito, si Jen talaga ang maisip ko dito. From shy to become a leader. From broke, walang pera, to empowered. Ganon. Ganon dapat. Kasi pag hindi yan nangyayari sa atin, di ba? Hindi yan nangyayari sa atin, walang ma-change dyan sa'yo, walang mangyayari. Di ba? Sa broke, kinsa imong maisip.
Ako. From broke, di ba? Broke ako. To empowered. Wow, galing. Grabe talaga. No? Sana maintindihan nyo ito. Sana maintindihan nyo ito. So, next slide. You can vote for fear. Of course. You can vote for fear. Or you can vote for freedom. Kayo yung mamimili. Kayo yung mamimili dyan. You can vote for fear or you can vote freedom. No, you can vote freedom. You can vote for excuses. Pwede mo namang piliin yung natatakot ka. Pero pwede mo rin piliin yung freedom. Pwede ka namang piliin yung mag-excuse ka. Ay, hindi ko lang yan gawin kasi dami kang excuse. But you can vote for excellence. Diba? You can vote for excellence. You can vote for the same life. Pwede mo naman piliin. Ito lang ako. Okay lang ako dito. Walang pagbabago. But you can vote your dream life. Kayo yung mamimili. I-weigh mo yung self nyo dito. Diba? I-weigh nyo yung self nyo. Anong gusto nyo? You vote for fear? Na pwede namang freedom yung piliin mo? You vote for excuses? Na pwede naman excellence yung piliin mo? Kontento ka na lang ba sa buhay mo? Na pwede mo naman piliin ang dream life mo. Diba? Pwede mo naman piliin yon. Remember, today, boto mo, buhay mo. I will ask you today, anong pipiliin mo? Ano yung boto mo? Ano yung gusto mong buhay? Because boto mo, buhay mo. Anong pipiliin mo? Huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Tingnan mo kung anong nangyayari sa'yo. Tingnan mo kung ano yung gusto mo. Diba? Tingnan mo kung ano yung mabago yung sarili mo. Tingnan mo yon. Kasi advantage mo nga yon. Advantage mo yon. Ikaw yung nakakaalam. Remember, yung doktor, hindi naman ang doktor makadiagnose ng sakit mo hanggat hindi ka magsasabi. Tanungin mo yung self mo. Anong gusto mo na buto? Anong gusto mong piliin? Pag nakapili ka na, let's make this day, no? Let's make this day na hindi lang boto, hindi lang bumoto ka sa bansa, bumoto ka rin sa bagong ikaw. Di ba? Hindi lang boto yan sa bansa. No? Hindi na yan mabago yung ano natin. Ang pinakamaganda, ikaw. Ang importante, ikaw. Paano ka na-transform? Paano naayos yung utak mo? Paano naayos yung skills mo? Paano naayos yung leadership mo? Piliin mo ang negosyo. Piliin mo na mag-aksyon ka. Piliin mo maging global marketing director. Piliin mo yon. Piliin mo mag-GMD. Di ba? Kasi nandyan na yan eh. Alam ko pupunta ka dyan. Napuntahan na namin yan. Hinahatak ka namin. Wini-welcome ka namin dito sa GMD na to. Sana mabago ka. At sana maintindihan mo kung gaano kaganda ang buhay ng isang totoong global marketing director. Linagyan ko ng totoong global marketing director. No? Pag pinili mo yung negosyo mo, 'di ba? Pinili mo kung gaano kaganda itong ano natin, itong pangkabuhayan natin, no? Sasabihin ko sa iyo, hindi ka talaga mabigo, no? Hindi ka talaga magsisisi. Ang importante doon, no? Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung priority mo. And once na alam mo yon, sure ako na magiging GMD ka. No?
choose to become a GMD. Vote for GMD. Because yan lang yung freedom na maibigay ko sa'yo. Walang iba. This is the best business in the world. This is the best opportunity in the world na walang katulad nito. Kasi dito ka matatransform. Dito ka masi-shape up. Dito mababago yung buhay mo. Dito maaayos yung sarili mo. And one day, you will realize na lumalaki yung organization mo using the 6 people, 6 leaders na nakikita mo. So congratulations sa lahat. Vote wisely and vote for GMD. Thank you. Good morning sa lahat.